Okay, so let's start with a prayer. Ama naming banal na nasa langit, humingi po kami ng patnubay sa aming pag-aaral ngayon. Sana po ay subaybayan mo kami. Alam po namin na alam mo ang aming mga sitwasyon sa araw-araw. Kaya hinihiling po namin na bigyan kami ng ah, paggabay ng banal na Espiritu. Ito po ang aming kahilingan, alang-alang sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so last Tuesday, ang pinag-aralan natin is lahat tayo ay haharap sa judgment seat, sa paghuhukom ng Panginoon. So ngayon, ang pag-aaralan natin, ano yung magiging basihan o ano yung tinatawag nating standard kung saan ka judge ng Panginoon. Okay? Kasi syempre, pag may judgment, kinakailangan merong batayan. Diba? So sa atin dito sa Earth, halimbawa sa Pilipinas, pag merong inakusahan, saan nila ibinabatay yung kanilang investigasyon, yung kanilang paghatok? Sa justice of ano ba yun? Saan ba yun yung Sa doon korte. sa korte, Sa korte. sa batas? Ano yung pinagbabatayan ng korte para i-declare kung ikaw ay guilty or not? Yung batas na ano yung law sa bansa. Yung batas, di ba? Specifically, pag sa buong Pilipinas, Constitution, di ba? Pag nasa city ka, in addition doon sa Constitution, meron din mga, ang tawag dito, mga rules, mga na doon lang sa city applicable. Pero lahat kasi ng judgment is merong batayan. So, alamin natin ano yung standard na gagamitin ng Panginoon dito sa tinatawag nating judgment. Okay? So, kaya ang title ng lesson natin, by what standard will we be judged? Magsimula tayo dito sa question, sa unang question natin. Can we earn salvation? Madali yung tanong na yan. Ano yung sagot natin dyan? Yes, Pwede ba, Yes. pwede ba nating pagtrabahuhan yung salvation natin? parang hindi. Oo. Hindi. Ha? With Ano? faith, Roland. With faith works and with faith, di ba? Parang Elder Roland, pwede ba maano yung sa sa lifting Christ Valley? Parang parang hindi ka mag-effort through yung sa pagkaintindi ko lang iban ko lang kay Jenny, yung sa lifting of yung sa lifting Christ. Bali parang hindi ka talaga mag-effort, baka bali si Jesus Christ ang bali ko mag ka lang talaga sa Panginoon ba. Pero yung sarili mong strength, yung effort parang hindi po. So, anong gagawin natin? Hihiga lang tayo? Hindi sa ganun. Jean, na mo yung ni Elder Roland, Elder Roland ni Pastor Brian Jean? Ando ba ano kasi every nagpapalabas kasi kasi iba-iba yung topic kaya padugtong-dugtong mo lahat kailangan pa natin gumawa magre-response tayo sa ng Panginoon ganun kasi love natin siya ganun yun hindi kaya wala kang gagawin with work nga and faith. Okay. So, basahin natin yung verse. Familiar kayo dito sa verse na to, di ba? Ephesians chapter 2, verse 8. Okay, so basahin natin. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Yan. So usually ang binabasa natin, ito lang nauna ito. Kaya humihinto tayo dun sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Tapos humihinto tayo dun, di ba? Ngayon, pag binasa natin yung verse immediately after nito, ang makikita natin, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa
na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. So, nilalang tayo ni Kristo para saan? Para sa mabubuting gawa Mabuting gawa. na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So, ibig sabihin, bago pa tayo lumapit kay Jesus, bago pa nga tayo ipanganak, inihanda na ng Diyos yung daan na ating lalakaran. So, kung merong mang sagot dun sa tanong na tayo ba ay predestined, di ba? So, ito yung predestination natin. Ginawa tayo ni Jesus para sa mabubuting gawa. Pero yung mabubuting gawa na yan, yung daan na yan, malalakaran mo lang yan kung magagawa mo itong nasa verse 8 and 9. So, nung pinag-aaralan ko to, no? So, binasa ko yung mga sinulat ng mga ibang theologian. Pag hindi mo pa kilala kay si Jesus, di ba? Yung mga gawa mo, walang kwenta yan. Okay? So, pag hindi mo kilala si Jesus, mabuti man o masama yung gawa mo, wala siyang count. Wala siyang kinalaman wala siyang silbi kasi yung righteousness natin is parang basahan, di ba? Ngayon, pag lumapit ka kay Jesus, di ba? Tinanggap mo siya, ayan, tinanggap mo yung biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagsimula na yung iyong buhay na kasama si Kristo. Ano na yung expectation sa'yo? Ano na yung ina-expect sa relasyon niyo ng Panginoon? Yan na yung expectation, ito. Tayo ay nilalang kay Kristo Jesus. You are born again, di ba? Kaya nga sinabi, when you are born again, you are a new creation. Nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. So, ibig sabihin, pag si Jesus na yung Panginoon mo, ang expectation sa'yo, mabubuting gawa. Na ikaw lalakad ka dun sa inihanda niyang lalakaran natin. So, mahalaga dito yung yung sequence ng events. Okay? So, hindi mo pwedeng kuhanin yung kaligtasan sa pamamagitan ng gawa mo. Ibibigay lang sa iyo yon sa pamamagitan ng biyaya. Pero pag natanggap mo na yung biyaya na yun, ito na dapat yung mangyayari sa buhay mo. Mabubuting gawa. Okay? So, hindi natin pwedeng paghiwalayin yan. Kasi humahaba kasi yung verse pag memorize natin kaya hanggang dito lang tayo sa verse 8, di ba? Minsan hanggang verse 9. Bihirang-bihira yung itutuloy natin hanggang verse 10. Pero dapat magkakarugtong yan. So, tatanggapin natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Di ba? Gamit ang ating pananampalataya. Pag natanggap natin yan, ang expectation sa atin, mabubuting gawa, at lalakad tayo sa daan na inihanda ng ating Panginoon. Okay? So, ang sabi nga sa Romans chapter 6:23, for the wages of sin is death. Minsan hanggang doon lang natin tinatapos, pero actually may karugtong yung verse na yan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Okay, so lagi siyang merong contrast. Diba? So, bago ka lumapit sa Panginoon, kamatayan lang ang naghihintay sa'yo. Pag lumapit ka sa Panginoon, yung gift, regalo niya sa'yo ay eternal life. Okay. Next question. So, para matanggap natin itong gift na to, anong experience yung kinakailangan na magkaroon tayo? So, kailan ba binibigay yan? Anong experience na kailangan natin? John chapter 3, verse 3. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So, kausap ni Jesus to si Nicodemus, tinanong, may tatanong sa kanya. Tapos sinabi niya, oh, good teacher, di ba? So,
introduction pa lang ni Nicodemus, alam na ni Jesus kung ano yung tatanong niya. Kaya ang sabi sa kanya ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So, anong experience yung kinakailangan nating magkaroon muna bago tayo makatanggap nitong gift ng salvation? Be born again. Yon, born again. Di ba? So, si Nicodemus, medyo siguro na-hurt yung kanyang ego. Kaya nangatwiran siya. Sabi niya, paano ipapanganak uli ang tao? Di ba? Babalik tayo sa sinapupunan ng ating nanay. Di ba? So, nangatwiran si Nicodemus. So, sasagutin natin yan sa mga susunod natin mga slide. So, while the gift is free, di ba? Ang regalo is free, di ba? Cannot be earned. Ang regalo, hindi mo pwedeng pagtrabahuhan. Pag pinagtrabahuhan mo, hindi na siya magiging regalo. Magiging sweldo na siya. Okay? While the gift is free and cannot be earned, it is conditional upon our being born again. So, kinakailangan tayo ay panganak na muli. Ang sabi sa John chapter 1, verse 12 to 13, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, ang Diyos lang ang pwedeng magbigay sa iyo niyan, yung tinatawag nating born again. At sa proseso, makakamta natin yung tinatawag nating salvation. Okay? So, sa Bible, makikita natin laging maraming sinusulat doon na pag nag-born again tayo, ibig sabihin, merong nangyayari na ikang sinasabi tayo ay nagiging new creation, di ba? At dito sa pagiging born again natin, isa sa mga nababago dito is yung tinatawag na Jesus divine nature, yung kadiyusan ni Jesus, di ba? Ibinabahagi niya. So, nung una ko nabasa to, paano kaya ibinabahagi ni Jesus yung pagiging Diyos niya, di ba? Yung divine nature. So, may kukonekta lang natin ito kung naniniwala tayo sa Genesis chapter 1. Naalala nyo, nung pinag-aralan natin Genesis chapter 1, verse 27, paano ginawa ng Diyos ang tao? Ang sabi nila is, let us make Is God's image. image, di ba? So, itong image ng Diyos na tayo ay ginawa, nakawangis niya, di ba? Ito yung nawala nung nagkasala ang tao. So, isa sa pinakamahalagang bagay na nawala nung nagkasala ang tao, yung image ng Panginoon. So, ano yung kasama doon sa image na yun? So, isa sa kasama sa image na yun is yung kakayahan natin mag-discern ng tama o mali. Kasi after na magkasala tayo, naka-incline na tayo dun sa masama. So, kung pamimiliin ng tao, ang pipiliin niya ay masama. So, parang may magnet sa kanya na yung kasalanan. So, kasi nawala na sa kanya yung image ng Diyos na nung ginawa siya, ibinigay sa kanya. Ngayon, pag tayo ay magiging born again, isa sa mga bagay na ibinibigay sa atin, unti-unting ibabalik sa atin yung image na nawala na yan. So, ito yung tinatawag nating sanctification o yung character development. Kasi ang aim ng character development is yung character natin maging katulad ng kay Jesus. Okay. So, napansin nyo, iba-ibang words ang ginagamit natin dito. Character, life, divine nature. Pero after yung pinag-uusapan natin dito, si Jesus nagkatawang tao. So, yung Diyos, di ba? At tao, nag-combine. Ngayon, tayo naman, ng mga tao, pag tayo ay pinanganak na muli,
yung image ni Jesus ng Diyos na nawala sa atin, yun naman yung ibabalik sa atin. Okay, kaya tinawag na born again o kaya bagong creation. So pag binasa natin itong 2 Peter chapter 1 verse 3, magkakaroon tayo ng mas malinaw na idea kung paano ito nangyayari. No? So how can we receive Jesus' divine nature? Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa pamumuhay at pagiging makadiyos. So ang pinag-uusapan na dito yung pagiging makadiyos. Okay? Sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumatawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Pag tinignan natin yung susunod na verse, gayon niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahalaga at mga dakilang pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan, dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Nakita niyo itong last part na to? Maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Yung likas ng Diyos is yung divine nature. Diba? So, ibig sabihin, nagiging kabahagi tayo, natatanggap natin yung likas ng Diyos sa papaanong paraan. Diba? Hindi ko sinasabi dito na magiging Diyos tayo. Hindi. Ang sinasabi ko, yung simula, ginawa tayo ng according to the image of God. Okay? At yung image na yun yung nagiging kabahagi natin pag tinanggap natin si Jesus. Pero specifically, sa papanong paraan. Ito, sinabi dito, ipinagkaloob sa atin ng kanyang mahalaga at mga dakilang pangako. Saan natin makikita itong mga mahalaga at mga dakilang pangako? So, paano ipinagkakaloob sa atin yun? Yung mahalaga at mga dakilang pangako. Any idea? Sa Bible? Yung covenant niya, di ba? Oo, di ba? Sa salita ng Diyos sa Bible, di ba? So, pag gusto mong malaman, yung mga mahalagang bagay, kasama na dun yung mga pangako, yung mga promises ng Diyos. Saan mo matatagpuan yan? Matatagpuan mo yan sa Biblia, sa salita ng Diyos. Okay? Kaya importante na pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Kasi sa pamamagitan ng salita niya, ipinagkakaloob sa atin yung mga mahalaga at mga dakilang pangako. At ito rin yung paraan para maging kabahagi tayo sa likas ng Diyos. Kasi sa Bible, meron tayong tinatawag na principle na kung ano yung iyong laging tinitingnan, kung ano yung laging iyong iniisip, yun yung magiging ikaw. Di ba? So, pag ikaw ay madalas kang manood ng violent movies, parang magiging natural na isip mo is violence, di ba? Kaya delikado yung mga bata, yung madali pang i-mold yung isip. Na bata pa lang is ang nilalaro mga violent games. So, hindi na nila ma-distinguish kung ano yung games, ano yung tunay na buhay. Kung yung sa games, puro barilan, puro patayan, di ba? So, pag mag-e-express sila ng kanilang sarili sa tunay na mundo, akala nila yun yung way na pag-express. Okay? So, ewan ko kung nabalitaan nyo yung, kasi, nung Sunday ba yun? Yung merong tao sa train. Saturday yan? Saturday night. Sa train, may dala siyang kutsilyo, no? At ang gusto niya lang talagang gawin is, gusto niyang pumatay. At ang target niya, yung mga babae o kaya couple na masaya. Isipin mo, bakit ganun yung nasa isip niya? Diba? Kasi, simula daw nung estudyante siya, na-experience niya na lagi siyang
cast away. Lagi siyang, hindi siya, yung social life niya is hindi maganda. So, hindi siya nakaranas ng magandang relasyon. Kaya galit na galit siya pag meron siya nakikitang masaya. So, 10 yung kanyang nasaksak bago siya nakalabas na sa tren. So, yun, sa Japan is bihira. Sa Amerika, minsan meron kayong mga balitaan ng mga namamaril. Di ba? Isipin natin, saan nila nakukuha yung idea? Di ba? Yung pupunta sa isang school, tapos babarilin yung mga tao. Kaya mahalaga na yung isip natin, di ba, ibabad mo doon sa mga, ang sabi nga sa Bible, kung ano yung pure, kung ano yung good, di ba? Kung ano yung may good report, doon ka mag-meditate, di ba? Yun yung lagi mong tignan, yun yung lagi mong basahin. Kung gusto mo na yung buhay mo is maging katulad nun. So sa pamamagitan ng salita ng Diyos, doon niya na ibabahagi sa atin yung likas ng Diyos. Okay? So, hindi lang basta ibahagi. Meron tayong nakikita na salita sa Bible, yung tinatawag natin abiding. So, basahin natin sa John 6:53 kung ano yung dapat natin ginagawa para hindi lang isang beses na matatanggap natin, kundi lagi natin kasama. Okay? John chapter 6 verse 53. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. So, anong sinasabi dito ni Jesus? Kainin ang laman ng anak ng tao. Yung anak ng tao, siya, di ba? Ito yung pangalan na ginagamit niya sa sarili niya. Sabi niya, kinakailangan kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo. So, ano to? Nagtuturo si Jesus ng cannibalism, di ba? So, pag binasa natin yung susunod, sa 63, ang espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. So dito makikita natin, yun pala yung ibig sabihin ni Jesus. Yung salitang sinabi niya, ay yung mga salitang sinabi niya, sa natin matatagpuan. Babalik na naman tayo sa Bible, di ba? Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. At kinakailangan, ito yung matanggap natin kasi ang espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang anumang pakinabang. So pag binabanggit ito sa English, ang tinatawag natin dito is spirits of flesh, di ba? Pero alam natin yung flesh dito is hindi siya yung literal na flesh, mga muscles, o kaya balat, buto, hindi. Pag sinabing flesh dito, ito yung kamunduhan. Okay? So ang kino-contrast dito, yung spiritual life o kaya worldly life. Kaya sinasabi dito, kung gusto mong magkaroon ka ng buhay, kinakailangan matanggap mo yung mga salita niya. Kasi ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. So makikita natin, ipino-focus ni Jesus dito. Kinakailangan malaman natin, mapag-aralan natin yung salita niya na nakasulat sa Biblia. Nung panahon nila is Old Testament lang sila, di ba? Pero sa atin ngayon, Old Testament sa New Testament. Ngayon, may nagsasabi, hindi naman sinabi ni Jesus yung tungkol sa mga ganyan kasi sa Old Testament lang nakalagay yan. Sinasabi lang yun ng mga tao na hindi malinaw sa kanila kung paano sinulat yung Bible. Kasi sinasabi na yung Bible ay sinulat sa pamamagitan ng banal na espiritu na nagbigay ng inspirasyon sa mga holy men, sa mga banal na tao, para isulat yung mga inspirasyon na sinabi niya. Okay? So, yung Holy Spirit is member siya ng Godhead. Kasama si Jesus, kasama yung God the Father, at iisa lang sila. So, kung ano yung sinabi ng Holy Spirit, yun din yung sinabi ni Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus, pag alis niya, di ba, marami siyang mga bagay na gusto niyang sabihin doon sa mga apostolos niya, pero hindi niya pa sasabihin kasi hindi pa nila kayang tanggapin. Pero,
Pag dumating yung banal na espiritu, yung banal na espiritu ang magpapaliwanag ng lahat ng yun. So ngayon, pag nagbabasa tayo ng Bible, di ba? Nakikita natin yung mga sinabi ni Jesus. Paano natin naiintindihan yung mga nakasulat sa Bible? Sa pamamagitan ng banal na espiritu. So makikita natin lahat sila connected. So yung nature, yung buhay ni Jesus, mananatili lang sa atin yun kung patuloy natin pag-aaralan, isa sa buhay, yung mga salita ni Jesus. Kasi ito ang nagbibigay ng espiritu at buhay. Okay? So when we are born again, what must happen to the sinful habits in our life? Okay. So, pag sinabi natin born again, next na napipicture nyo yung taong binibinyagan. Sinong pwede mag-describe sa inyo ng baptism? Ano ang nangyayari sa baptism? Death and resurrection of Jesus Christ. Parang siya. Na-represent. Hindi, yung actual na ginagawa ng tao pag baptism. Lulubog sa Ano? tubig. Nung ako'y binautismohan ng Elder Roland, parang merong umiyak ako po. Oh. Nabasa ka ba nung binaptize ka? Tama? Ano po? Nabasa ka ng tubig nung Oo ikaw ay- naman, doon sa doon sa Kidapawan, camping fire namin yun. I'm 12 years old, elementary ako, grade 6 po, camping fire namin. Doon ako binautisman sa sapa. Marami kami ng mga parang camping yun sa mga youth ba? Doon sa Kidapawan. Then, Pag baptism, humahanap tayo ng lugar na merong tubig. Di ba? oo po, As in sapa po, tubig, doon sa pa. yung tubig na pwede kang ilublob. Di ba? So, ako nung sanggol ako, bininyagan ako sa Catholic Church. So, siguro binuhusan lang yung ulo ko. Hindi ko alam kasi sanggol pa ako. Di ba? Pero nung ako'y 17 years old na, nung ako'y magdesisyon na i-baptize, binaptize kami sa baptismal pool. So, ikaw ay ilulublob sa tubig. At kanina, sinabi ni Jenny na ang symbolism nun is itong nakasulat sa Romans 6. Yeah? Pag binasa natin ito, malalaman natin bakit importante na yung baptism, ilulubog ka sa tubig. Actually, yung word na baptism, baptize, galing sa word na baptizo, ang ibig sabihin nun, immerse. Ilulublob ka. Doon pa lang sa word, di ba? Kinakailangan ilulublob ka sa tubig. So, ito yung nakasulat sa Romans chapter 6. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Kasi kinakailangan ilibing, di ba? Sino ba naman yung ililibing na binubuhusan mo lang ng lupa sa ulo, di ba? Kinakailangan pag ililibing ka, ilulublob ka. Pupunta ka doon sa ilalim. Na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. So, yun pala yung ibig sabihin ng baptism, no? Kasama tayo sa kamatayan ni Jesus. Ibig sabihin, yung old self natin, mamamatay din. Pero katulad ni Kristo na muling nabuhay, tayo din, pag inilublob tayo sa tubig, hindi ka naman mag-i-stay doon sa ilalim ng tubig. So, ikaw ay aahon mula doon sa tubig kasi ang ibig sabihin dito, tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Bagong buhay na siya. New creation ka na. Supposedly, no? Kung tama yung pagkaka-baptize na nagdesisyon ka magpa-baptize kasi malinaw sa'yo kung ano yung ibig sabihin nun. Pag tinuloy natin ito, yung nakasabi dito sa susunod, sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay.
So, kasama natin si Kristo sa pagkamatay at huling pagkabuhay. Tignan natin itong huling verse. Nalalaman natin ng ating dating pagkatao, ito yung sinful self natin. Nalalaman natin ng ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus. So, yun pala yung ipinako sa krus. Yung dating pagkatao natin, yung old self natin. Kaya nga kasama mong mamamatay. Di ba? Si Kristo, yung old self mamamatay. Upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. So yung born again, minsan ang focus ng tao sa born again is yung namatay, tapos inihaon, oh, born again na ako, di ba? So, ano ang naiba? Di ba? Ano ang naiba dun sa old self na namatay saka yung nabuhay na maguli? Kung titignan natin dito sa verse 6, ang sinasabi dito, upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Ibig sabihin, pag tayo ay born again, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Anong ibig sabihin pag sinabi natin ang isang tao ay alipin pa sa kasalanan? Kasalukuyan siyang namumuhay sa kasalanan niya. Oh. Bakit kaya siya namumuhay pa sa kasalanan niya? Hindi niya ba alam kung anong tama o mali? Pag ang isang tao ay alipin, ibig sabihin meron siyang master. Di ba? Tama ba yan? Ang isang alipin ay merong master. Kasi kung wala kang master, hindi ka alipin. Di ba? So, anong relasyon ng alipin sa kanang master? Alipin, tagasunod. Oo, ang alipin, wala siyang choice kundi sumunod doon sa master. Okay. Pag sinabi natin na ang isang tao ay alipin pa sa kasalanan, ibig sabihin, wala siyang kakayahan, di ba? Na sumalungat doon sa sinasabi sa kanya ng master niya. Pag sinabi ng kasalanan na magnakaw ka, magnanakaw siya. Pag sinabi ng kasalanan na mangalunya ka, mangalunya ka. So, wala siyang lakas, di ba? Para hindi sundin yung master niya. Pag ang isang tao ay na-born again, ang sabi dito sa binasa natin sa Romans chapter 6, hindi ka na magpaalipin pa sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi na yung kasalanan ng master. Ang master mo na ngayon, si Jesus. Okay? Kaya kung ang isang tao ay tunay na born again, na tunay na nagkaroon ng conversion, hindi na siya alipin ng kasalanan. Ano yung practical implication nito? Kung before mo tinanggap si Kristo, before ka nag-born again, ikaw ay palamura. Di ba? Naiinitin ang ulo mo. Konting bagay, inaaway mo. Di ba? Ngayon, nakilala mo si Jesus, ibinigay mo ang buhay mo kay Jesus, tinanggap mo siya, nagkaroon ka ng born again experience. Ibig sabihin, yung dating pagkatao na palamura, magagalitin, palaaway, yung dating pagkatao na yan, ipinako na sa krus. Namatay na, inilibing na. Di ba? At yung bumangon na uli, ang sabi sa atin, siya yung bagong creation. Anong sabi natin kanina doon sa Ephesians chapter 2, verse 10? So, ang expectation na sa'yo ngayon, magagandang gawa. Nalalakad ka na doon sa daan na inihanda sa'yo ni Jesus. Dito sa Romans chapter 6, ang pagkakapaliwanag dito, pag ikaw ay born again na, hindi ka na alipin ng kasalanan. Yung dating pagkatao, hindi na ikaw yun. Okay? So,
Ano ang problema kung yung dating pagkatao after ng baptism, yun pa rin yung nakikita natin? Posible ba yan? Yes, posible siguro. Posible. So, anong naging problema doon? Bakit yung dating pagkatao siya pa rin yung bumangon? Hindi niya naiintindihan yung ibig sabihin ng baptism o hindi niya talaga tinanggap. So, ibig sabihin, no, hindi nagkaroon ng born again experience. At ito, napaka-importante nito. Kasi hanggang hindi ka nagkakaroon ng born again experience, hindi mo matatanggap yung salvation. Kaya dapat natin tanungin yung mga sarili natin. Ako ba is na born again na ba ako? Okay. So, importanteng question yan. Tanong para sa sarili natin. Ha? Hindi natin itatanong ko sa ibang tao. Diba? Ikaw ba na born again na? Diba? Hindi. Itong question na to, para i-examine natin yung sarili natin. Na born again na ba ako? Diba? So, para maidugtong natin dun sa sagot dun sa main question natin, kailangan malaman natin, ano ba yung kasalanan? What is sin? At alam niyo yung sagot yan. Diba? Ano yung kasalanan? Transgression of the law. Transgression of the law. Medyo malalim yung salitang transgression. Anong mas madaling paliwanag? Anong ibig sabihin ng transgression? Paglabag ng kautusan. Alat? Sa paglabag ng kautusan. Sa paglabag ng kautusan. Paglabag sa kautusan. Ibig sabihin ng paglabag, ang sabi sa kautusan, huwag kang magnanakaw, nagnakaw ka, nilabag mo. Di ba? Ang sabi sa kautusan, huwag kang magsisinungaling, nagsinungaling ka, nilabag mo. Simple ba yan o medyo komplikado? Kasi minsan parang pag ipapaliwanag ng ibang tao, parang napaka-komplikado. Pag sinabi, oo nga, nagnakaw siya. Oo nga, nagsinungaling siya. Oo nga, pumatay siya. Pero hindi niya kasalanan yun. Narinig niyo na yung mga ganung istorya? Na nagiging komplikado yung buhay. Di ba? Kasi, anong kasalanan? Kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nagnakaw siya. Kasalanan ba yun o hindi? Nagsinungaling siya. Kasalanan ba yun o hindi? Nangaliwa siya. Nangalunya siya. Kasalanan ba yan o hindi? Madali bang sagutin yung tanong na yun? Anong masasabi mo? Madali, di ba? Alam mo na eh. Meron kang batayan ko. Meron tayong batayan eh. Di ba? Ang sabi sa Ten Commandments. Di ba? Remember the Sabbath to keep it holy. Hindi mo kinip na holy. Nagkasala ka ba? Oo. Di ba? Sinabi na i-honor mo yung father or mother mo. Hindi mo in-honor. Nagkasala ka ba? Nagkasala ka. Ang sabi, huwag ka mag-iimbot. Di ba? Nainggit ka at gusto mong kuhanin yung gamit ng iba. Nagkasala ka ba? Nagkasala ka. So, 1 John chapter 3 verse 4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Okay? So, ang question dito is hindi kung ikaw ba ay nagkasala o hindi. Kasi malinaw naman ang sinasabi sa Bible, lahat nagkasala. Hindi yun yung question na importante sagutin natin. Ang question na importante sagutin natin, sino yung pinatawad? Di ba? Malaking problema sa isang tao na nagkasala kung hindi niya aaminin na nagkasala siya. Kasi hindi niya pagsisisihan kung ano yung kasalanan niya. Hindi siya makakatanggap ng kapatawaran. Di ba? So, ang isang taong nagkasala na hindi aamin na siya ay nagkasala, meron siyang mas malaking problema sa buhay. At ito yung tinatawag nating pride.
At yung pride, yun yung tatay ng lahat ng kasalanan, di ba? So, kailangan lang maging malinaw sa atin, ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. 1 John chapter 3 verse 4. Okay? So, kung ito yung definition natin ng kasalanan, at kung ikaw ay mag-born again, yung dating pagkatao mo ay ipinako na sa krus, at ikaw ay binibigyan o kaya is ikaw ay nakikibahagi na sa likas ng Diyos, di ba? Ang next question dito is, pag ikaw ba nag-born again, is magkakasala ka pa rin? Yes. Yes. So, bakit pa nagkaroon ng born again kung ganun din naman, magkakasala ka? So, anong benefits? Anong nabago? Hindi ka, pwedeng nagkakasala ka pero hindi ka bandage ng sin. Kumbaga, yung kasing pagka bandage ka, hindi mo na-realize yung kamalian mo na nandun ka. Yung continuously living na ganun. Pero pagka born again ka, pinipilit mong umalis dun sa kasalanan. Which is minsan kasi hindi naman natin naiiwasan, di ba? Kasi dumadaan pa rin tayo sa challenges sa pagsubok. Pero ginagawa mo yung paraan para umalis ka dun sa kasalanan. So, posible ba na ikaw ay magwagi laban sa kasalanan? Pwede ba na magkaroon tayo ng victorious life against sin? Pagkasama mo ang Diyos, posible. Pero pag sarili lang, alam natin imposible yun. Oh, na-born again ka na, di ba? Ibig sabihin na born again is si Kristo na yung kasama mo. Sabi nga si Kristo na yung nabubuhay sa'yo. So, ang pinag-uusapan natin dito is tunay na born again Christian. Sa isang tunay na born again Christian, posible ba na magkaroon ng victorious life against sin? Possible. Posible. Is that a yes or ano? Yes. Yes. Yes, kasi sabi mo Eldred, kasama na natin si Jesus Christ. Kaya po? Yes po. Oh, di ba? At yun yung main benefit ng pagiging born again. Di ba? Pag ikaw na born again, tapos yung luma pang pagkatao, hindi mo kasama si Kristo, ibig sabihin hindi ka na born again. At yung tao na iniisip na hindi magkakaroon ng victorious life against sin, ibig sabihin, hindi pa nagsisimula yung laban, suko na. Eh paano nga mananalo yun, di ba? So pag tinignan natin sa Biblia, yung mga pangako para doon sa mga ligtas, napapansin niyo kung ano yung mga ginagamit na salita? To him who overcomes until the end. So, ang hinahanap natin dito is victory. Pinakailangan manalo. Ma-overcome yung sin. So, sa tingin ko naman, nalinaw na natin kanina, di ba? Na magkakaroon ka lang ng kakayahan na maging victorious sa buhay na to against sin. Pag ikaw ay nagkaroon ng born again experience. Kasi, ibabahagi sa iyo ni Jesus yung tinatawag nating likas ng Diyos. Yung image na nawala sa atin, yung image of God, ibabalik sa atin. So naalala nyo nung si Jesus is nagkatawang tao siya. Isa sa mga dahilan kung bakit siya nagkatawang tao is para ipakita sa ating mga tao kung paano natin masusunod ang mga utos ng Diyos. So kung tatanungin ko kayo, paano si Jesus nabuhay
na walang kasalanan? Anong sagot niyo? Ano uling question? Paano si Jesus nabuhay ng walang Paano nagawa kasalanan? ni Jesus na siya ay mabuhay na walang kasalanan? Pinanganak siya na baby, lumaki, naging toddler, di ba? Naging binatilyo, naging binata, naging adult man. So, yun din pinagdaanan natin. So, paano na hindi siya nagkasala? His constant connection to God. Tingnan natin yung buhay niya na nakasulat sa gospel. Yun yung pinapakita niya, di ba? Kaya nga sabi niya sa John chapter 15, kinakailangan lagi kayo nakadikit sa akin. Di ba? Parang vine, yung branch kailangan lagi nakadikit sa vine. Dahil kung hindi, ano mangyayari dun sa branches? Mamatay. Namatay. Mamamatay yung branches, di ba? Pero bago mamatay, unang-una hindi magbubunga yung branch. Di ba? Hindi magbubunga, pagkatapos hindi magbunga, patay. So, yun yung sekreto dito. Okay? Ngayon, itong question ito is, although ang sinasabi ko dito is, how will God know? Ito is from a human perspective. Ano? So, how will God know that we have been born again? Lahat ba na magsasabi na, ako ay born again is tunay na born again? So, paano natin malalaman ng isang tao ay born again? Okay? Basahin natin sa James chapter 2, verse 10. Sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Nakuha niyo yung sentence na yan? So, kung merong 10, sinusunod mo yung 9, nilalabag mo yung isa, ang sabi dito, nagkakasala ka pa rin. Okay? Sapagkat siya na nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi rin, huwag kang papatay. So, itong example na binigay ni James dito, mga commandments yan sa 10 Commandments. Okay? So, walang alinlangan dito ang pinag-uusapan natin dito, 10 Commandments. So, ang sabi ni John sa huli, ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ikaw ay lumalabag sa kautusan. Kaya't magsalita kayo at kumilos na gaya ng mga taong hahatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. So, anong sinasabi dito ni John? Kinakailangan maintindihan natin na tayo ay hahatulan. Ang magiging basihan sa paghatol sa atin, yung kautusan. At ang tawag ni James dito sa kautusan, di ba? At nagbigay siya ng example dito. Nakita niyo yung mga example na binigay niya? Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay. Di ba? Alam natin, kasama niya sa 10 Commandments. Ang sabi ni James dito, kinakailangan ikaw ay magsalita at kumilos na naiintindihan mo na ikaw ay hahatulan sa pamagitan nitong mga kautusan na to. So sinasabi niya, itong 10 Commandments, yan yung magiging standard, yan yung magiging batayan ng paghahatol sa inyo. Kaya isipin mo na ngayon, yung mga salita mo ba, yung mga kilos mo ngayon, di ba? Salungat ba yan sa kautusan ng kalayaan? Ngayon yung mga ibang Kristiyano na nagsasabi na wala nang 10 Commandments, di ba? O kaya sinasabi wala nang Sabat. Inaalis nila yung 10 Commandments, ibabalik nila yung Siyam. Hindi lang nila ibabalik yung Sabat. At sasabihin nila, itong kautusan na sinasabi ni James dito, yung mga ibinalik lang. Tulad ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay. Ine-exclude lang nila yung Sabat. So, anong sabi ni James dito? Kung ikaw ay tumupad doon sa buong kautusan, maliban sa isa, yung isa na yun, yung Sabat, hindi mo sinunod. Anong sabi ni James?
nagkasala ka pa rin. So, paano natin malalaman na ang isang tao ay born again? Ang isang tao ay born again kung siya ay nagsasalita, kumikilos, na masasalamin mo na iyon ay ayon sa kautusan ng kalayaan. Ibig sabihin, sinusunod niya yung kautusan. Hindi siya sumasalungat, hindi siya nagtatransgress sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, intentional sa kanya, di ba? Na huwag magkasala. Ginamit ko yung word na intentional. Alam niyo ba yung willful sin? Di ba? Na ikaw ay iisipin mo kung ano yung choice na nasa iyo at ikaw ay gagawa talaga ng willful decision na, okay, alam ko sinasabi sa kautusan na huwag mangangalunya. Pero, ang decision mo, mangalunya pa rin. So, anong ibig sabihin nun? Yung kasalanan mo pa rin yung master mo. Okay? Nakalagay sa 1 John chapter 2, verse 3 to 6. Ito is medyo matalim yung mga salita dito. 1 John chapter 2, verse 3 to 6. Now by this we know that we know him, if we keep his commandments. He who says, I know him, and does not keep his commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in him. Yan. Malalaman natin kung tayo ay na kay Kristo. He who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. So kung yung mga tao na nagsasabi, ako ay na kay Kristo Jesus, dapat yung buhay nila, nakikita mo, nakaayon sa buhay ni Kristo. At sabi natin kanina, anong ginawa ni Kristo? Siya ay laging nakadepende sa Ama. At yun yung sikreto niya, kaya hindi siya nagkasala. So, ibig sabihin, kung talaga tayo born again, gagayahin natin kung ano yung sikreto ni Jesus. Which is actually hindi secret, di ba? Yun yung formula niya para hindi siya magkasala. Ito yung question ko kanina. How can we have the new birth experience of victory over sin? So, nasabi ko kanina, posible na magkaroon tayo ng victory over sin, di ba? Kung tayo ay born again. So, pamamagitan ng ano? Romans chapter 8, verse 2 to 6. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin. So, pinalaya na tayo mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Kasi yung mga taong iniisip nila yung kautusan ay magliligtas sa kanila, ay hindi nila naman nila masusunod yung kautusan. Ibig sabihin, kamatayan lang yung naghihintay sa kanila. Kaya ang tawag dito is kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman. At tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman upang ang makatwirang itinatakda ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Kaya kinakailangan magkaroon talaga tayo ng born again experience. Para hindi na yung kamunduhan yung namumuhay sa buhay natin, kundi yung Espiritu na. Verse 3, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon sa kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Ito sinasabi ko kanina sa inyo, na kung ano yung pinagtutuunan ng isipan natin, yun yung magiging ganun tayo. So kung yung isipan natin nakatuon sa mga bagay ng laman, ano ba yung mga things of the flesh, di ba? Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. So, yan yung simple check. Ikaw ba ay na-born again? Ang buhay mo ba ay ayon sa Espiritu? So, unang-una mo lang titignan, saan ba lagi nakatuon ang isip mo? Ano yung una mong priority sa buhay? Kapag ikaw ay gagawa ng desisyon, ano ang isinasaalang-alang?
mga bagay ng laman o yung mga bagay ng espiritu. So kung magiging honest tayo, masasagot natin yung mga question na yan, di ba? Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. So ang sabi nga sa atin, ang pinakamatindi nating kalaban is yung sarili natin. Kung hindi tayo magiging honest sa sarili natin, hindi natin masasagot ang question na yun. Pagising mo sa umaga, ano ang priority mo sa buhay? Pag ikaw ay magdidesisyon kung saan mo gagastusin ang pera mo, ano ang priority mo sa buhay? Okay? So, yung mga question na yan, importanteng sagutin natin. So, paano natin masisigurado na tayo rin ay pwedeng magkaroon ng victorious life over sin katulad ni Jesus? Ang sabi sa 1 John, ang sabi sa 1 John chapter 3 verse 3, ang sino mang may ganitong pag-asa sa kanya, yung hope, di ba? Na ating mga Kristiyano meron. Ang sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. So, naaalala niyo yung 1 John chapter 1 verse 9, di ba? Na pag tayo ay humingi ng tawad kay Jesus, tayo ay patatawarin niya. Pero hindi lang pagpapatawad ang ginagawa niya, tayo rin ay itinatama sa ating mga kalipuan. Yeah. Tayo ay, He is cleansing us from all unrighteousness. So kung si Jesus is malinis, at siya na ay nabubuhay sa buhay natin, siya din yung maglilinis sa atin. So isa yan sa mga pangako sa atin na ang dahilan kaya naniniwala tayo rin pwede maging victorious over sin. Ipagpatuloy niyo lang yung pagbasa doon sa susunod sa 1 John chapter 2 verse 1, makikita na natin na kaya sinasabi sa atin yung salita ng Diyos para hindi tayo magkasala. So yun yung aim natin. So bilang isang Kristiyano, ang aim natin is huwag magkasala. Huwag yung, tao lang kasi ako eh. Kaya sa simula pa lang, nandun na yung standard mo, di ba? Ang baba, magkakasala ako kasi tao lang ako. Pag ganun ang prinsipyo natin sa buhay, mahirap na masabi natin na tayo ay nag-born again. Diba? Kasi sino ba yung tinitingnan mo? Si Kristo. Si Kristo na naipakita sa atin na pwede tayong mabuhay na hindi nagkakasala. Sa Hebrews chapter 4, verse 15, ang nakasulat, sapagkat tayo ay mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin gawin may walang kasalanan. So nakita niyo kung paano dinescribe dito si Jesus? Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin. So pareho lang yung experience niya sa experience natin. Gayon may walang kasalanan. Nagtagumpay siya. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. So ito yung paraan. So ngayon pa lang, di ba? Tayo ay may katapangan na lumapit sa trono ng biyaya. Ngayon pa lang na walang temptation. Diba? Wala pang temptation, lumapit na tayo sa trono ng biyaya para humingi na tayo sa Kanya ng tulong, ng awa. Kasi, pag dumating yung temptation, ito, sa panahon ng pangangailangan, ready na yung tulong. Hindi yung kung kailan nandun ka sa temptation, doon ka palang hihingi ng tulong. Hindi ganun yung formula na ibinigay sa atin ni Jesus. Si Jesus, wala pa yung temptation. Humihingi na siya ng tulong. So, dapat ganun din tayo. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, no temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it.
Pag nag-interview kayo ng tao na bumigay sa temptation, usually ang iniisip nila, itong case ko kasi is special. Hindi mo naintindihan kung ano yung hirap na dinadanas ko. Hindi mo alam kung ano yung pagsubok sa buhay ko. Kaya hindi mo ako dapat husgahan. Mga ganong linya ba? Pero pag binasa natin yung 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ang sinabi, no temptation has taken you except such is common to man. Hindi lang ikaw ang tinetempt ng kaaway. Ang sabi sa binasa natin, si Jesus, tinempt din siya. Tinukso din siya sa lahat ng paraan na na-experience natin. Siya nagtagumpay. So, anong sikreto niya? Humihingi siya ng tulong sa Diyos kahit before pa nung temptation. So, nandun yung formula. Okay? So, wag nating isipin na special yung case natin. At least nadaanan na yun ni Jesus. At sinabi, nadaanan na rin yan ng ibang tao. At yung power na available sa ibang tao, yung power na available kay Jesus, available din sa atin. So, teka, paano naging na-tempt si Jesus? Ang sabi kasi ng iba, kaya naman walang kasalanan si Jesus kasi Diyos nga siya. Diba? So, pag binasa natin itong Hebrews chapter 2, verse 17 to 18, kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay. Makita niyo yung ginamit ng word dito? Kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid. Yung mga kapatid is humans, di ba? Sa lahat ng mga bagay. Makita niyo yung word na ginamit? Sa lahat ng mga bagay. Upang siya ay maging isang mawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Palibhasa ay nagtiis siya sa pagkatukso, siya ay makasasaklolo sa mga tinutokso. So ito yung dahilan kung bakit si Jesus lang yung merong kakayahan na magpatawad ng kasalanan natin at tumulong sa atin. Kasi, nung nagkatawang tao siya, siya ay ginawa na katulad ng mga kapatid niya, ibig sabihin ng mga tao, sa lahat ng mga bagay. At siya din, di ba? Siya din ay tinukso at mayroong dahilan kung bakit kinakailangan niyang gawin ito. Ang nakalagay dito, upang gumawa ng handog na pantubos. So ito yung mix na kailangan para dun sa magiging pangtubos. Maging tagapagligtas natin. Ito yung mixture na kailangan. Isang Diyos na nagkatawang tao, na naging katulad ng tao sa lahat ng bagay. Tinukso sa lahat ng aspeto, pero hindi nagkasala. Yan lang yung pwedeng pangtubos sa kasalanan ng tao. So, ibig sabihin, pinanganak siya na may katulad nating mga physical na body, nakakaramdam ng gutom, nakakaramdam ng galit, nakakaramdam ng lungkot, di ba? Na kung walang-wala siya, di ba? Sa gutom, pwede niyang isipin, paano ba ako kakain, di ba? So, yung mga ganong temptation dumating sa kanya. At mas malakas pa nga yung temptation sa kanya kasi siya, supposedly, meron siyang magagawa, di ba? Meron siyang kapangyarihan. Pero hindi niya ginamit yung kapangyarihan na yun. So, mas matindi yung temptation para kay Jesus. So, when Jesus gives us new birth, what does He write in our hearts? Okay? So, pag tayo ay nag-born again, meron pang isang bagay na ginagawa si Jesus na natutunan natin nung pinag-aralan natin yung New Covenant. Pag tayo ay na-born again, sabi dito sa Hebrews chapter 8 verse 10, ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko.
So, kung tayo ay talagang born again, sa isipan natin, sa puso natin, yung kautusan ng Diyos, nakaukit na dyan. Ibig sabihin, para magiging second nature mo na siya. O, yun yung magiging nature mo, di ba? So, pag yun yung nature mo, ibig sabihin, hindi na dapat mahirap sa'yo na gawin yun. Sinasabi nga nila, ang baboy, bakit marumi? Kasi yun yung nature niya, di ba? So, madali lang sa kanya maging marumi kasi yun yung nature niya. Subukan mong gawin yung baboy na malinis. Pahirapan, di ba? So, kung ano yung nature natin, yun yung madali natin gawin. So, kung tayo ay na-born again, napalitan na yung nature natin, dapat yun na yung mas madali natin gawin. So, what motive should prompt us to keep God's law? Kung ikaw ay born again na, isinulat na yung kautosan ng Diyos sa iyong puso, nasa isip mo na, ano na yung motibo mo sa pagsunod sa kautosan ng Diyos? Familiar tayo dito, John 14, verse 15. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. So, ang motibo ng isang born again Christian sa pagsunod sa kautosan ng Diyos, pagmamahal. If you love me, keep my commandments. So, hindi na ito, kaya mo sinusunod yung utos dahil natatakot ka mapunta sa impyerno. Di ba? Kaya mo sinusunod yung utos para marami kang good points. Hindi. Hindi yun yung motibo mo. Ang motibo mo, dahil mahal mo ang Panginoon. Are God's commandments burdensome? Ibig sabihin, pabigat to those who are truly born again. 1 John chapter 5 verse 3 to 4. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. So ito pa yung isang litmus paper test, di ba? Kung gusto mong malaman, ako ba ay born again na o hindi? Kung ang utos ng Diyos ay pabigat para sa'yo. Kung ang tingin mo parang meron nakakadena sa paa mo, parang pinipigilan ka. Gusto mong gawin to pero hindi mo magawa kasi ang utos ng Diyos ganito. Pero gustong-gusto nagigil ka, gawin yan. I-review mo again. Ako ba ay born again? Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, yung isang tao na born again, victorious siya dun sa world, sa sanlibutan. Ang sabi nga ni Jesus, na-conquer niya na yung world, di ba? So, tayo, pag tayo yung buhay natin, yung siya ang nabubuhay sa buhay natin, dapat tayo din ay dumadaig sa sanlibutan. At sa pamagitan ng ano natin magagawa yan, pamagitan ng pananampalataya. Okay. So, importante, sa simula pa lang ng laban, may pananampalataya ka na ikaw ay magtatagumpay. Never sa isang Kristiyano na born again, na nagsisimula pa lang yung laban, ang iniisip mo ay hindi ka na magtatagumpay. Diba? Ibig sabihin, wala tayong tiwala sa Panginoon na nangako sa atin. Kaya kinakailangan, born again Christian, iniisip natin, tayo magtatagumpay, maladaig natin ang sanlibutan, kasi yung nangako sa atin, siya yung malakas. Diba? Siya yung magbibigay sa atin ng kakayahan. So, ano yung sagot natin sa question natin? By what standard will we be judged on the day of judgment? So, tanungin natin si Solomon. Si Solomon na nagsulat ng Ecclesiastes chapter 12, verse 3 to 4. Ang sabi dito, actually hindi siya verse 3 to 4. Ito lang ha. So, 13 to 14. Yan. Sorry ha. 13 to 14. Yan. So, ang sabi sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14, ito ang wakas ng bagay. So, ito yung bottom line.
Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, malinaw magsalita si Solomon. Kasi nga, wise, di ba? Matakot ka sa Diyos, fear God, at sundin mo ang kanyang mga utos. Follow His commandments. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom. Pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. So, walang secret sa Panginoon. Tayo ay daraan sa paghuhukom at ang magiging batayan, ang standard na gagamitin ng Diyos, ang kanyang mga utos. Kaya maging malinaw sa atin ito, Revelations 22 verse 14, Blessed are those who do His commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter through the gates into the city. So ang sabi, blessed are those who do His commandments. Bakit sila naging blessed? May enter through the gates into the city. Ibig sabihin, sila'y makakapasok doon sa New City, sa New Jerusalem. Okay. At sa tingin ko lahat tayo gusto natin pumasok doon sa New Jerusalem. Kaya para maging blessed tayo, we do His commandments. Okay, ito yung last slides natin. Bago tayo mag-test, merong paglilinaw dun sa ating napag-aralan. Meron ba tayong question? Dahil kung wala, ang question natin ay nasa test natin. Yan. Sandali. Si Bong daw. May tanong si Bong. Ay, pasensya na po. Dali lang po yun. Narinig po ba ako? Narinig na. Bali, yung tanong ko po parang out of topic na siya. Pero yung diniscuss ko po kasi last time doon sa yung last Sabado po ba yun sa New Covenant? Yung kabilang. Yung Covenant. Yung, di ba may nakasulat po doon na yung Old Covenant is obsolete na? Tama po ba yun? Obsolete. Ano siya? Nakasulat siya sa Hebrews chapter 8. Opo. Ano po ba yung tinutukoy na obsolete doon? Kasi ang pagkakaintindi ko po, yung New Covenant is pareho lang siya ng Old Covenant. Kaya lang, yung New Covenant is yung Panginoon na mismo magsusulat sa puso natin. So, di ba tinuro din po sa atin na yung Old Covenant at New Covenant is walang pagbabago? Not exactly na walang pagbabago. Kasi pag tinignan natin basahin natin yung nasa Hebrews chapter 8. Hebrews chapter 8. So pag pumunta tayo sa dito, simula sa verse 7. For if that first covenant had been faultless, so pinag-aralan natin last time kung ano yung covenant na binabanggit dito. Yung covenant na ginawa ng bayan ng Israel sa Panginoon sa Exodus 19. Di ba? Nung nangako sila na lahat ng sinabi ng Panginoon gagawin namin. Okay. So yun yung covenant na pinag-uusapan dito. Okay. At pag sinabi mo doon yung lahat ng sinabi ng Panginoon, hindi lang 10 commandments yung sinabi ng Panginoon. Kasi pag tinignan mo yung Exodus 19 to 24, maraming ibinigay ang Panginoon doon. Okay? Pero yung first covenant na pinag-uusapan dito, ang covenant is pangako, di ba? Promise, agreement. So, ang first covenant na pinag-uusapan dito, nung mangako ang Diyos sa mga bayan ng Israel na kung papakinggan nyo ang aking sinasabi, ang aking boses, di ba? Kayo ay gagawin kong special na nation. I-bless na kayo. Okay? At ang sabi ng mga tao, ang lahat ng sinabi ng Diyos, gagawin namin. So, yun yung covenant. So, pag binasa natin dito, ano yung sinabi? For if that first covenant had been faultless. So, ibig sabihin, merong fault. Di ba? Nagkaroon ng problema.
yung first covenant. Then no place would have been sought for a second. Kasi kaya nagkaroon ng problema, kaya ngayon kailangan ng pangalawa. May problema yung unang pangakuan, kaya kinakailangan ng pangalawa. Because finding fault with them, napag-usapan natin na yung fault, yung problema is nasa them, nandun sa mga tao. Di ba? So ano yung naging problema ng first covenant? Ito. Ang sabi, because they did not continue in my covenant. So nangako yung mga tao, sabi nila, susundin namin ang lahat na sinabi ng Panginoon, pero hindi nagtagal, hindi nila sinunod yung mga sinabi ng Diyos. So may problema doon sa first covenant. Ngayon, sa mga Sabbath school lesson natin, may sinasabi tayo, actually yung covenant is hindi nagbago. Pero yung context nung pinag-uusapan natin yun is hindi lang itong covenant sa Sinai, saka yung covenant na ginawa ni Jesus sa mga Christian. Hindi lang yung covenant na pinag-uusapan natin sa Sabbath school lesson natin. Kung matatandaan natin, nung Sabbath school lesson natin, nagsimula tayo sa covenant na ginawa kay Adam and Eve, di ba? Yung covenant na ginawa kay Noah, yung covenant na ginawa kay Abraham. At pag tinignan natin yung everlasting covenant, ang everlasting covenant is, ang sabi ng Diyos, kung ako ay tatanggapin nyo na inyong Panginoon, kayo ay aking magiging tao, kayo ay aking ililigtas. Di ba? Ito yung eternal covenant of salvation. So ito yung covenant na tinatawag natin simula pa lang ng panahon ni Adam and Eve hanggang sa panahon natin. Yun na yung overarching. Yun yung parang high-level covenant. Ngayon, pag tinignan natin yung mga individual covenant, di ba? Yung kay Adam and Eve, kay Noah, kay Moses, di ba? Yung main objective pa rin ng covenant, pareho. Ang Diyos, merong plan of salvation, ililigtas na tayo, pero ang tao, kinakailangan susunod sa sasabihin ng Diyos. Which is very logical, di ba? Mangangako ang Diyos, sasabihin niya, ililigtas ko kayo. So, paano ko kayo ililigtas? Sa ganitong paraan. So, maililigtas ko lang kayo kung susundin niyo yung mga sasabihin ko. Di ba? So, yun yung basic element ng covenant. Ngayon, yung mga individual covenant na makikita natin, meron mga elemento siya na may pagkakaiba ng konti, di ba? Doon sa, lalo na itong pinag-uusapan natin first at saka second covenant. Specifically, yung first covenant dito, yung covenant na nangyari sa Sinai, di ba? Ibinigay sa kanila yung sanctuary at sinabi sa kanila, ganito yung mga gagawin nyo para mailigtas ko kayo, para maging special na nation kayo. Na magtatayo kayo ng sanctuary, kung may kasalanan kayo, dadalhin niyo yung offering, yung pare, siya yung tatanggap ng sacrifice nyo, di ba? So alam natin yung symbolism nun. So ipinapakita sa kanila kung paano nila susundin. At binigay din sa kanila yung Ten Commandments, di ba? Na kinakailangan sundin nila yon. So yung Ten Commandments, parte siya, di ba? Nung first covenant, pero hindi siya mismo yung first covenant. Ang first covenant kasi, yung pangako, nasusundin nila yung sinabi ng Diyos. Ngayon, pagdating doon sa second covenant, kasi nga, yung mga tao hindi nagpatuloy doon sa covenant. Kaya ang sabi ng Diyos, okay, mukhang may problema tayo dito kasi nangako kayo na susundin pero hindi nyo naman sinunod. So ang sabi ng Diyos, ganito ang gawin natin. Ako ang mangangako, sabi ng Diyos. Sabi niya, the same pa rin, Ten Commandments, di ba? Yung sasabihin ko, gagawin niyo pa rin. Pero ang sabi ni Jesus, isusulat ko itong mga commandments na to sa puso niyo saka sa mga isip niyo. Anong ibig sabihin niyo? Na isusulat niya sa puso at isip natin. Ibig sabihin, hindi katulad ng mga Israelita dati na titignan nila yung nakasulat sa bato at gagawa sila ng checklist. Di ba? Na habang na-check nila yon, okay, hindi ako nagnakaw ngayon, check. Hindi ako nagsinungaling, check. So, in good standing ako. Yun yung paraan kung paano sinusunod dati ng mga Israelita.
Ngayon sa atin baliktad. Ang sa atin ngayon, di ba? Ang sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, magkakaroon kayo ng born again experience, susulat ko itong mga batas nito sa puso at sa isip niyo, at magiging madali sa inyo ang pagsunod dahil susundin niyo ito dahil sa pagmamahal. So nakita natin yung pagkakaiba. Pareho pa rin yung Ten Commandments, pareho pa rin yung objective, mailigtas tayo, pero yung method na bago. Dati, sa sanctuary, nag-aalay sila ng tupa. Sa New Covenant, wala ng tupa, di ba? Kasi inialay na yung Lamb of God. So, may diferensya yung first covenant saka yung second covenant. Yung covenant sa Sinai saka yung covenant nang dumating si Kristo. Pero yung utos ng Diyos, hindi na bago doon. Yung objective ng covenant na iligtas tayo at maililigtas niya lang tayo kung makikinig tayo sa Kanya, hindi na bago yan. Ang nabago, yung pamamaraan kung papaano i-minister yung grasya ng Panginoon. Dati gumagamit ng earthly sanctuary, ngayon, nasa heavenly sanctuary tayo. Kaya yung word na walang pagbabago, yung old saka new covenant, is not exactly accurate siya. No? So, kinakailangan i-qualify natin yan. So, hindi na bago yung kautusan, siya pa rin yung basis ng covenant. Hindi pa rin na bago yung main objective ng covenant, na iligtas tayo. Pero, obvious na ang nabago dito is, sino na ngayon yung nangako na susundin yung utos ng Diyos. So, si Jesus na ngayon nagsabi, ako na yung mabubuhay sa buhay niyo. Ang kinakailangan niyo lang, ipagkatiwala niyo sa akin na ako yung gagawa para sa inyo. So, I hope hindi nakadagdag sa confusion, Bong. Ano lang po. Minsan po kasi nalilito ako kasi parang dito sa sinabi is yung nabago po, yung nabago is yung first tsaka yung second covenant. Tapos yung second covenant, yun po ba yung new covenant? Dito sa context na to sa Hebrews chapter 8. Sa Hebrews chapter 8, yung new covenant, yan yung covenant na ginawa ni Jesus nung dumating siya sa earth. Di ba? So, yan yung new covenant. At yung first covenant, dito sa Hebrews chapter 8, yun yung nangyari dun sa Mount Sinai. Kasi pag tinignan natin ang nakasulat, sabi dito is, ayan, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. So, ito yung nangyari sa Exodus. So, hindi ito yung covenant na ginawa niya kay Abraham, hindi ito yung covenant na ginawa niya kay Adam. Okay po. So ibig sabihin po yung sinasabing old covenant doon is hindi yung totality ng lahat ng covenant, kundi yung sa Sinai lang po pala. Specific ito. Nakalagay dito. I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. So yun po yung obsolete na tinutukoy. Yun yung obsolete. So, okay. At kaya siya naging obsolete, ang naging problema, bayan ng Israel, hindi nila nagpatuloy. Hindi nila pinatupad yung pangako nila. So, binrake nila yung covenant. Okay, naintindihan ko na. Kasi akala ko po lagi pag sinasabing old covenant is yung totality ng lahat ng covenant. Kaya sabi ko, obsolete po ba yung kay Abraham? Obsolete po ba yung kay Noah? Pero sa Sinai lang po pala. Kasi, naka-indicate na po. Kasi ang isa pang katunayan niya, pag pumunta ka sa Galatians chapter 3, halimbawa, kapunta tayo sa Galatians chapter 3, sa verse 29. Ano makikita natin sa Galatians 3:29? Ang sabi dito, if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. So, nandun pa rin yung promise. Di ba? Yung promise kay Abraham. Kaya nga ang sabi is, kung ikaw ngayon ay kay Kristo, ibig sabihin kung nananampalataya kay Kristo,
Di ba? Ikaw ay binhi ni Abraham. So, anong importansya na ikaw ay binhi ni Abraham? Kasi, buhay pa rin yung pangako kay Abraham. Di ba? Kasi, yung pangako kay Abraham, although yung specific na pangako sa kanya is gagawin siyang great nation. Pero, meron din pangako sa kanya na sa pamamagitan ng Abraham, ibe-bless lahat ng nation. Di ba? At pag nakita natin, yung katuparan na yun, yung sa pamamagitan ng seed ni Abraham, ibe-bless yung nation, is si Jesus yan. Opo. So, di ba? Now, to Abraham and his seed, where the promises made, he does not say, and to seeds, as of many, but as of one, and to your seed, who is Christ. Opo. So, pag may taong nagsabi obsolete na yung covenant kay Abraham, okay, so hindi ka na kasama doon sa promise kay Abraham. Tama. So, Hebrews chapter 8 ang pinag-uusapan, yung sa Sinai. At hindi Ten Commandments yan, di ba? Yung words ng Ten Commandments, nakapaloob doon sa Sinai Covenant. Pero ang covenant mismo nun, yung mga tao nangako, susundin ka namin, susundin namin yung ginawa. Hindi sila nagpatuloy. So, nagkaroon ng problema doon sa covenant na yun. Kaya kinakailangan ng panibagong covenant. Okay, so, yung test natin, yung link, nabuksan niyo ba? So, pwede niyo na siyang sagutan. Hindi, nawala siya. Ha? Nawala, hindi ko makita. Wala? Yan. Yan. Pakisend ka.